Good day mga ka-idol! Update tayo sa PBA. Ngayong Wednesday ay maglalaban sa Game 4 sa semi-final match-up nila ang Magnolia Pambansang Manok Templados kontra sa Phoenix Fuel Masters. Hangad ng Magnolia Pambansang Manok Templados na tuldukan na ang kampanya ng Phoenix Fuel Master para makaproceed na ito sa championship round na kung saan makakatapat nga nila ang SMB, pero hindi papayag ang Phoenix Fuel Master at kinakailangan ma-extend nila ang series para sa do or die match sa Friday. Samantala, ang Rain or Shine Elasto Painters matapos nga pakawalan at inirelease na nila si James Yap ay naging usap-usapan nga ngayon sa social media na ilan mga kupunan ngayon sa PBA ay interesadong makuha ang kanyang serbisyo, at hindi lang sa PBA, including na sa MPBL at sa isang kupunan sa Japan. Pero ayon nga sa isang artikulo ng Spin.ph ay inoperan pala si James Yap na maglaro para sa Blackwater Boxing at maganda ang offer na ibinigay sa kanya. Hinahintay na lang ang magiging desisyon ni James Yap, dahil kung sakaling pumirma ito sa Blackwater Boxing ay meron talaga itong minutong mapaglalaruan. Ang pinakamababang minuto ay 15 minutes ayon nga mismo sa may-ari na si Jusel Dusi. Kaya hangad ng Blackwater Boxing, dahil alam ng Blackwater Boxing na meron pang kakayahan na ipapakita si James Yap. Ang nabawas lang daw nito ang kanyang speed, pero pagdating sa high level ng basketball ay maibibigay pa ito at pupwede pang sandalan ng Blackwater Boxing si James Yap. At sa kaliman pumayag si James Yap na maglaro para sa Blackwater Boxing ay magkaka-reunion sila ni Mark Pingris, dahil si Mark Pingris ngayon ay isa sa mga assistant coach ng Blackwater sa ilalim ng head coach na si Jeff Carriazo, at hopefully makatulong si James Yap sa pinapatakbong triangle ni Coach Jeff Carriazo na kung saan naman nga niya kay Coach Tim Cone. Ano sa tingin nyo? Dapat nga bang tanggapin na ni James Yap ang offer ng Blackwater Boxing, or maghahanap pa ito ng kupunan na pwede niyang paglaruan, especially sa Magnolia Pambansang Manok Templados bago ito magretiro? Samantala, matapos nga masweep ng SMB ang Barangay Ginebra sa kanilang semi-final match-up na kung saan 3-0 nga ang naging kartada ng SMB, ay nagkaroon pa ng injury ang mga key players ng Barangay Ginebra San Miguel, especially si Jamie Malonzo, at hopefully nga hindi malala ang kanyang injury. Ayon nga sa isang report, ang tinitingnan na injury ngayon ni Jamie Malonzo ay ACL, at hopefully ay hindi ito magkatotoo. Pero bago pa man or sakaling magkatotoo man ito, ay pinaplano na ng Barangay Ginebra San Miguel at ni Coach Tim Cone na kumuha ng isang big man na pwedeng maging backup ni Jamie Malonzo, na kung saan merong outside shooting, merong passing ability at napakataas ng IQ pagdating sa basketball, at naging target nga ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel ang big man ng Terra Firma Jeep na si Isaac Go. Matatandaan, si Isaac Go isa sa mga national team player noong sa ilalim ni Coach Tab Baldwin, at isa sa maganda ang ipinapakita. Kaya naman interesado si Coach Tim Cone sa nasabing big man, dahil makakatulong ito sa kanilang lineup na kung saan pinapatakbo nga ni Coach Tim Cone ang kanyang sistema na hybrid triangle. Sa ilalim ng hybrid triangle ay kinakailangan ni Coach Tim Cone ng isang big man na kukumplement at napakataas na IQ at posibleng maging deadly shooter, dahil ang mga big man ng Barangay Ginebra na si Christian Standhardinger at Chapit Aguilar ay wala naman mga outside shooting, especially sa 3-point field goal. Napakababa ng field goal shooting,
pagdating sa 3 points ng Barangay Ginebra dahil hindi nga maibigay ni Bon Pisumal na kung saan siya nga ang designated na shooter ng Barangay Ginebra dahil nga nagkaroon ng injury si Jerry Mayagri. Ang nasabing trade transaction ay kinakausap na daw ng Barangay Ginebra ang Terra Firma Jeep at posible anytime ay magkakasundo ang dalawang nasabing panig ay ibibigay na ng Terra Firma Jeep si Isaac Go papunta ng Barangay Ginebra kapalit ang isang first round future picks ng Barangay Ginebra papunta sa Terra Firma Jeep. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers katulad na lang kay Sir Anthony Laquialon, Kagawad Kat sa Kinodukusin ng Hagonoy Bulacan, Luis Alon, Ronald Bersubida, John David Gulapa, Julius Roche, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Telemart Pangilinan, Ryan Pangilinan, Michael Pangilinan ng Apalit Pampanga, Berdijan Cordoba, Michael Rosalado, Dennis Rosalado, at syempre sa lahat ng Rosalado family ng Calbayog City, Samar. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganoon din po sa YouTube channel ko at sa bagong channel ko sa FB na Halfcore Press PH. Suportahan niyo po, pakilike na rin po. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.